Sabi dito, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Gina, narito ang iyong anak. 27, at sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. So, bago po natin pagbulay-bulayan yung ikatlong wika na binitawan ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, meron po muna ako sa inyo iiwan na katanungan na maaari niyo pong sagutin sa pamamagitan lang ng inyong isip. Ito po yung tanong na, kung ikaw po ay nasa huling sandali na ng buhay mo, sino po yung pinakaunang maaalala mo? Uunahin po bang isipin yung sarili ninyo o yung mga taong nagmamahal sa iyo at bakit? So habang iniisip po natin yung kasagutan natin sa katanungan na yun, dapat arin pong balinhan kung yung mga dahilan kung bakit na ba si Jesus ay nagsakripisyo ng buhay o bakit siya binitawan ng ikatlong wika na sa krus ng Kalbaryo. Minsan sa atin, napakahirap sagutin yung mga ganong katanungan na kapag tayo po ba ay kung kayo po ba ay malapit ng mamatay, sila po nang iisipin ninyo, kadalasan sa atin, ang unang iisipin ng ating mga sarili. Pero sa krus ng Kalbaryo, merong isang kwento ng pag-ibig na kakaiba at kamangha-mangha. Ito ay isang kwento patungkol sa isang anak na sa halip na unahin na yung kanyang sarili, pinipili niyang magmalasakit sa kanyang ina. At ang pangalan ng anak na yon ay si Jesucristo. So sa ikatlong wika na binitawan po ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi lang ito simpleng mga salita. No, ito ay nagpapakita ng pag-ibig sa gitna ng sakit. Kung ilalagay po natin ang sitwasyon natin kay Maria, which is siya ay nasa paanan ng krus, siya ay yung ina ni Jesus. No, bilang isang ina, napakahirap no, na makita niya yung kanyang anak na kabayubay sa krus ng Kalbaryo. Noong kayo man po ay merong mga anak, isipin po ninyo kung ang anak po ninyo ay duguan, wala ng lakas, or anytime pwede na siyang iunin ni Lord, ano po po yung mararamdaman ninyo? Wala pong, hindi mo ma-describe yung sakit na yun na mararamdaman na isang ina kung makita niyo yung anak na nanghihina na at malapit ng mamatay. Higit pa doon yung naranasan o naramdaman ni Maria na minsan niyang iniluwal ang anak niya na si Jesus, itinalong niya sa kanyang bisig nung itong bata pa, ilalagaan, pinalaking minahan na hindi pa sa kanyang sarili. So, kung nakikita niya si Jesus, kung siya ay nakapako sa krus, sobrang sakit nun sa part bilang isang ina. Kung atin naman titignan yung POV ni Jesus, siya ay nakapako na sa krus. Sugatan siya, nangihina siya, pero hindi siya, tignan niya yung kanyang sarili, nakakita niya yung kanyang ina na sobrang nasasaktan, at doon niya binitawan ang ikatlong wika na women, behold your son, son, behold your woman. Ayan. So, kung ating pong, ay sa pagkakataon na po ito, huwag po tayong mag-focus sa ating mga sarili. Because itoon po natin yung buong attention natin kay Jesus bilang pag-alaala sa lahat ng mga sacrifices, pagmamahal na pinakita sa atin ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming paghihirap na pinagdaanan si Jesus kung ating babalikan. Nandiyan yung physical na paghihirap. Siya ay hinagupit ng maraming beses. Kung ating tatanungin, ilang beses po ba or ilang latay po ba ang natanggap ni Jesus nung siya ay lalatigo? Ayon sa Bible, wala po itong eksaktong number kung ilan yung bilang ng latay na natanggap ni Jesus. Pero ayon sa historical context, sa mga Hudyo po, ang parusa na karaniwang ibinibigay sa isang taong nagkasala ay hanggang 39 na latay. Pero si Jesus, hindi siya pinarusahan ng mga Hudyo, kundi siya ay pinarusahan ng mga Romano. Ibig sabihin, yung parusang Romano ay mas malupit pa kaysa sa parusa ng mga Hudyo. Ito ay mas malupit, wala pang ilang na number or bilang kung ilang lata yung ibibigay sa isang nagkasala. Dahil yung latigo na ginagamit nila is merong matutulis sa dulo. Kaya masasabi natin